Pinagpalang umaga sa ating lahat muli. So, ang Good pag-aaralan po morning. natin ngayong umagang ito is the model prayer. Papaliwanag ko kung bakit ko tinitlean yan ng the model prayer. Sa ating pong mga branch ng Protestant, mas kilala po ito bilang the Lord's Prayer. Pero po sa Catholicism, ito po ay Our Father Prayer. So, yun po yung mga title nito. Bagamat tinitlean ko 'to ng The Model Prayer. Anong ibig sabihin ng The Model Prayer? Bakit The Model Prayer? Papaliwanag natin 'to mamaya. So, tayo po ba ay nanalangin na minsan nawawala tayo sa panalangin or parang nahihirapan tayong manalangin or parang nauubusan tayo ng mga sasabihin, 'di ba po? Aminin man natin sa hindi, minsan dumarating tayo sa ganong klase ng um, kalagayan minsan pag tayo nagpipray. Okay. So, dito po sa binasa natin sa Mateo 6:9-13, ito po yung tatakil natin ngayong umagang ito. Pero dahil sa limited lang yung time natin, hindi ko po ito pipiliting tapusin dahil baka abutin na tayo ng tanghali. So, dito po sa verse 9, ang sabi po, 'di ba? In this manner, therefore pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. So, nung una po natin, yung sinishare kanina ni Ate Linda, dun po natin binura lahat ng mga hindi ginagawa sa panalangin. Yun po yung itinuro ng Panginoon sa Matthew 6 sa Matthew 6 verse 6 to 8. Yun po yung tinalakay natin nung unang-una. Tapos tumalon tayo doon sa Lucas 11, 1 to 4. Yun po yung how to pray naman na tinitle natin nung nakaraan. Doon na po sinisimulan ilagay yung tamang klase ng pananalangin. Sinasagot lang po muna doon yung tanong na how to pray. Na how to pray, yung pagkilala sa Diyos, how to pray, yung pwede mo di ipanalangin yung kaharian niya na maghari dito sa lupa. How to pray, pinapanalangin mo yung mga needs mo, kahit alam na ng ama mo yung mga inilalapit mo, pero sinabi doon, give us this day our daily bread. And doon sa last part po, ipinalangin doon yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan, yung forgiveness. Dito po, balik tayo doon sa Matthew 6 kasi ito po yung cross-reference din nung Lucas 11. Kasi po yung the Lord's Prayer or the Model Prayer or Our Father Prayer, ito po ay matatagpuan sa Matthew at saka sa Lucas. Si John po, wala po siyang naisulat patungkol dito sa panalangin na to at si Mark, wala po. So, yung dalawa lang. Now, dito po sa word na in this manner, therefore pray our Father in heaven, hallowed be your name. Alam na po natin tong the Lord's Prayer. Alam ko na paulit-ulit na natin to napapakinggan. However, wag po nating hayaan na dahil sa mga nakaraan nating nakaimbak na katuruan ay mamiss natin yung pagtuturo ng Diyos sa umagang ito. Our prayer ay ma-encounter natin ang Panginoon in a fresh way. Kumbaga yung bago, new revelation, new insight, new observation. Bagamat hindi natin sinasabi na mali yung mga na-observe natin ng mga nakaraan. Meron din po yung pakinabang. However, kapag binabalikan mo kasi ang salita ng Panginoon, mayroon kang bagong nakikita. Mayroong bagong naibubukas sa'yo. Yun lang po yung punto de vista ng mga sinasabi ko o sinasabi natin sa opening. Hinighlight ko po dito yung salitang manner. Ano pong ibig sabihin nitong manner na 'to? Or sa Tagalog, ganito kayo manalangin, ganito, or likewise. Yung word po na in manner, magkaroon lang tayo ng maikling, pag-aaral or pagbabasag dun sa word na yon or word study. Ang salita pong manner, ito po ay original na naka-translate sa Greek. At yung word po na manner, ito po ay adverb. Maikli lang, mag-English lesson tayo. Natatandaan ba natin yung kaibahan ng verb at adverb? Yung verb po, ito ay action word. Like, si Ate Linda ay nagluluto, si Ate Jacel ay naglalaba, si Ate Sally ay kumakanta. Yun po ay verb. Pero pag sinabing adverb, binibigyang diin mo or minomodified mo yung action word na ginagawa.
kaya po yun adverb. Let's say for example, si Ate Linda ay nagluluto ng mabilis. So yung adverb po doon yung mabilis. Nagets po natin yung kaibahan ng verb at adverb? Nag-English lesson na tayo dito. Sa nakakatanda po, meron pa po bang nakakatanda ng verb at adverb? Maganda po na makita natin yon kasi ito pong pinag-aaralan natin na salitang manner, ito po ay nasa strong concordance. Ang salita po dito is hoto. Hindi ko alam kung nabanggit ko yun ng tama, pero yun po yung Greek word ng manner. Adverb po siya, hindi po siya verb. Hindi siya action word. Adverb. Hoto po ang ibig sabihin in this way. Ganito kayo manalangin. Ganito. Kasi po, papasok dito yung diferensya nito sa isang Greek word na noun, yung parang pangalan, na ito po ay ethos. Ang ibig sabihin po naman ng ethos, yun ang mismong translation ng manner. Pero ang ibig sabihin po niyan is habit or custom. Parang nakasanayan. Yung mga ginagawa mo, habitual. Let's say for example, si Ate Selly ay natutulog tuwing 10:00 ng gabi. Parang habit mo yun na ginagawa, tuloy-tuloy. Bakit natin pinupunto di vista yung mga sinasabi natin sa pag-aaral sa manner? Dahil po, um, maraming nag-adapt denomination, mga Christian branches po nitong the Lord's Prayer or the Model Prayer na nire-recite nila to sa pag-aakala na yun ay ethos. Pero po ang binibigyang diin dito kasi is ito ay adverb, ito ay hoto. Ang ibig pong sabihin niyan, um, hindi po siya meant to be na i-recite mo. Yun yung binigyan diin natin last time. Hindi po siya custom. Kasi po ang custom, nagiging vain repetition siya. Parang paulit-ulit mong sinasabi. Kaya itong sinasabi ng Panginoong Hesus dito nung itinuro niya ang Matthew 6 verse 6 to 8, ang sinasabi po dito, hindi kayo dapat ganito manalangin. Hindi dapat repetition. Hindi dapat paulit-ulit. Kaya po yung word po dito, hindi po ito ethos. Ito po ay hoto. Yung word po na manner dito, ito po ay hoto. Ang ibig pong sabihin nito, ito po ay model or template lamang. Ito pong nung ginagawa ko po itong PPT natin ngayon or yung Canva natin ngayon, yung mga slides natin ngayon, meron na po itong template, meron na po itong naka-ready na i-edit mo na lang. Yun po yung ibig sabihin ng template or yung model. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mga nakalagay dito sa template na to, itong mga to, ay kumbaga parang ginamit ko. Minodify ko po siya, inedit ko, pinalitan ko, pero hindi nawala yung pinaka-background niya. Yun po yung sinasabi natin bakit siya mas accurate pong sabihin na the model prayer. Hindi po siya yung nakasanayan natin na Our Father prayer or the Lord's Prayer, kundi ito po ay the model prayer. Ito po ay modelo lamang. Hindi po ito yung parang word by word nire-recite mo. Binibigyang diin ko 'to dahil nung napunta ako sa Christianity sa Pilipinas, sa Catholicism, yes, nire-recite 'to, pero sa atin kasi hindi naman 'to nire-recite. Pero nagulat ako nung pagpunta ko dito sa Korea at nagsisimba ako dito sa lahat ng mga pinupuntahan kong mga simbahan dito, like majority ng mga simbahan dito, ito po ay parte ng kanilang panambahan. Yung nire-recite talaga 'to. Nire-recite yung Apostles' Creed, I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, yung mga gano'n-gano'n po, yun yung Apostles' Creed at nire-recite din po ito, the Lord's Prayer or the Model Prayer. Pero hindi po meant to be na pinapa-recite sa atin ng Panginoon. I believe 100% na hindi po 'to, sinasabi ng Panginoon na word by word, linya by linya na ito ay i-recite niyo, kundi ito lamang ay model prayer. So, yun po yung dahilan bakit natin 'to tinawag na the model prayer or the Lord's Prayer or the Lord's Prayer sa mas kilala or our Father prayer. So, yun po yung salita na manner. Mahalaga po na makita natin 'yan dahil
minsan 'pag hindi tayo naging observant, mami-miss po natin yung mga sinasabi do'n sa mga, salita. Kumbaga parang parang halimbawa, sino yung kumain dito ng tilapia or bangus na nilunok niya pati yung tinik? Wala naman po siguro, 'di ba? Hinihimay-himay natin, tinatanggal natin muna yung tinik bago natin kainin. So, yun po, yung strong concordance po, yan po ay dictionary ng Bible, yun. So, dalawa yung out natin dito, yung Vine's Dictionary tsaka Strong Concordance, yan po. So, manner po, kumbaga likewise, ganito kayo manalangin. Therefore, pray our Father in heaven. Yung word po na our Father in heaven, ngayon po na nasa New Testament tayo, lahat tayo nakaka-relate na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay nakakalapit sa Diyos natin bilang Ama. Pero during the Old Testament, walang ganong pribilehiyo dahil ang Panginoong Hesus ay hindi pa nag-aalay ng buhay. Alam ko nabanggit na 'to ni Ate Agnes paulit-ulit nung minemensahe ito, pero yung gusto lang nating bigyang diin dito, sa ating paglapit, hindi yung, hindi ka-aware kung paano ka mananalangin. Which is tinuro natin yung how to pray, pero hindi po yun yung pinaka-focus. Kung paano ka kagaling manalangin, kung paano ka mananalangin, hindi yun ang focus. Ang focus una sa panalangin, yung pagkilala sa Diyos na nilalapitan. Hayaan po natin na mag-sink in yun sa ating mga kalooban sa oras na 'to. Ang focus ng panalangin, hindi sa galing mong manalangin at hindi rin sa kung paano ka mananalangin. Ang pinakaunang concern ng panalangin, yung pagtawag mo sa Diyos bilang ating Ama. Our Father, which is pronounce ni Jesus, yung pag-share niya ng pribileyo na tayo ay makatawag sa Diyos bilang ating Ama. Ang Ama, siya ay provider. Ang Ama, dito sa lupa mayroong limitation yung kanyang pag-provide, pero yung Ama natin na nasa langit, unlimited yung kaya niyang i-provide. Ganun pa man po, hindi natin concern yung pagpo-provide niya sa atin. Ang pinaka-first concern natin sa kanya, yung ating close personal relationship, yung ating intimacy, yung ating paglapit bilang siya na ating Ama. Yun po yung binibigyang diin natin dito. Dahil sa Old Testament po, wala akong matandaan ni isa na merong tumawag sa Diyos ng Ama. However, sa mga nakasulat po, merong sinasabi ang si Yahweh dito sa atin. Katulad sa Deuteronomy 32 verse 6. Ang sabi dito, "Is he not our father? Is he not your father?" Sabi ni Moses, "Your creator who made you and formed you." Dito pinapakilala ni Moises na ang creator natin, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, siyang ating Ama. Yun po yung binibigyang diin ni ano dito ni Moses. Pagdating sa Isaiah 63:16, sabi po ni Prophet Isaiah, Ate Selly, pwede po pa-unmute, pabasa nung nakikita mo sa screen. Isaiah 63:16. Mhm. You Lord are our Father, our Redeemer. From all is your name. Ayan, salamat po. So dito natin makikita na noong pa mang mga Old Testament, meron ng parang pribileyo na pupuwedeng tawagin ang Diyos bilang Ama. However, hindi po ito yung parang intimate relationship. Kasi nga, ang Panginoong Hesus ay hindi pa dumarating sa mundo. Pero mayroon na pong mga account na may pribileyo na tawagin siya. Pero yung ama bilang paggalang, hindi siya yung parang intimate na relasyon sa ating ama na lumikha. Sabi ulit sa Isaiah 64:8, Ate Ags, nakikita mo ba yung sinishare ko? Isaiah 64:8. Okay, wait. Isaiah 64:8. Yet you, Lord, are our Father. We are the clay. You are the
Father. Ayan, thank you po. So dito pinapakita po ni Isaiah, our Father. You, Lord, our Father. Siya yung tayo ay mga clay, tayo ay mga nililok lang at mayroong manlililok sa atin. Yun po yung sinasabi sa Isaiah. And then next po, Ate Vec, Jeremiah 31:9. God says, He desired that Israel would call him my father. Ayan. Ang ganda po nung pinull out ko dito sa Jeremiah kasi po sinasabi po dito na dinidesire ng Diyos na creator ng langit at ng lupa na tawagin siyang my father. Alam niyo po yung kalooban ng Diyos na lumikha. I mean na ibinukod tangi ang Israel, ni-raise siya sa pamamagitan ni Abraham, Isaac, and Jacob. Na-raise sila doon sa Ehipto, inilabas sila, pumunta sila sa ilang, nagkasala sila, marami silang sliding sa Panginoon. Pero yung kalooban ng Ama, kalooban ng Diyos, gusto niya natawagin siya ng Israel, kilalanin siya ng Israel na my Father, our Father. Bagamat hindi po to nangyayari sa Israel at that time. And then sa katapusan po ng Old Testament, ang sabi po sa Malakay 1:6, Ate T, nakikita mo ba? Malakay 1:6 po. RB malabo po. Okay. Ate Linda, nakikita niyo po yung Malakay 1:6? Malakay. Naka-unmute pala ako. Ayan. Sige po. Pabasa na po nung Ano dalawa. ba? Bakit ayaw lumaki? Ay, sa Zoom po nalalaki. Sa Zoom lang Ayan. po nalalaki. As a son honor his father. Mhm. If I am father, where is the me? Ayan. Sa Sa sumunod po. Malakay 2:10, have we not all one father? Has not one God created us? Ayan. Thank you po. So dito binibigyang diin ni Malakay, hindi ba ang isang anak ay in-honor niya ang kanyang ama? At ang sabi niya, hindi ba ang ama, 'di ba? Sabi dito, bakit hindi natin in-honor ang Diyos na lumikha sa atin dito? Ang binibigyang diin po dito ay yung tithes and offering. Kasi po yung sa Malakay po, 'di ba, sinasabi doon, pinagnanakawan niyo ako. Sa paanong paraan ka namin pinagnanakawan, Lord? Sabi 'di ba doon sa mga sumulat. Pero sa Malakay chapter 3, pero sinasabi po doon sa pamamagitan ng hindi niyo pagbibigay ng tama. Pero dito po sa Malakay po, ito po ay yung sa lahat ng mga meron tayo, pwede nating i-honor ang ating Ama na nasa langit. Kaya sabi dito ni Malakay, ni Prophet Malakay, hindi ba iisa lang ang ating Ama? Hindi ba siya ang Diyos na lumikha sa atin? So makikita po natin sa mga binigay nating example, 6 lang na verses. Meron ng mga nakasulat na ang Diyos na lumikha sa atin ay pupwede natin siyang tawagin ng Ama. Pero hindi po ito katulad nung bagong tipan. Kaya magpapasalamat talaga tayo dahil sa bagong tipan, meron tayong pribileyo na matawag natin ang Diyos na lumikha sa atin na ating Ama. Yun po ay shared na privilege dahil sa pag-aalay ng Panginoong Yesus ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Biruin niyo po, tayo ay mga hintil, hindi naman tayo Jewish eh. Hindi naman tayo bayang pinili o bayang Israel na pinili. Tayo ay mga idinugtong lamang dahil sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pero yung ma-share yung privilege sa atin na matawag natin siyang our Father. Yun po ay ang binibigyang diin po doon yung bawat paglapit mo, hindi mo concern kung ano sabihin mo sa kanya, ano yung ganda ng mga sasabihin mo sa kanya. Hindi yun. Ang first concern mo, lapitan mo siya. Tawagin mo siya. 'Di ba?
dun sa prodigal son, nung nagpaplano na yung alibughang anak na bumalik sa kanyang ama, ganito yung sabihin ko sa kanya, humingi ako ng kapatawaran, ganito, ganyan. Pero nung paglapit na, walang walang care doon yung ama niya. Walang 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 I mean, hindi yun ang concern ng ama niya. Ang concern ng ama niya, nagbalik yung kanyang anak at niyakap niya. Ganun po yung pribilehiyo na ibinibigay sa atin na matawag natin ang ating Ama na nasa langit or ang Diyos natin na nasa langit ng Ama. Kaya talaga dito magpapasalamat ka dahil nakashare yung privilege na meron ang Panginoong Yesus at meron ang mga Jewish kahit pa tayo ay mga hintil. Ang pinakapunto de vista po ng verse 9 yung pag-adore. Adoration. Doon nagsisimula yung panalangin. Hindi ka nagsisimula na lumapit sa Ama na inilalathala mo na yung mga problema mo, mga alalahanin mo, mga pangailangan mo, mga needs mo, mga wants mo. Hindi po yun. Ang pinaka-concern, yung pag-adore mo sa Kanya. Kaya nga po ang sabi dito, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Yung pag sinabi pong hallowed be your name, ito po yung talagang masidhing damdamin mo na idambana mo siya, kilalanin mo siya. Yung pagbubukas ng kaya po di ba pag tayo nananalangin, binubukas natin, hindi naman exactly na sinasabi natin, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Hindi naman ganun eh. Ang palaging lumalabas sa atin kapag tayo nananalangin, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, makapangyarihang Diyos, ikaw yung Diyos na manlilikha, I mean, you are Jehovah Jireh, the God who provide, you are Jehovah Rapha, the one who heals. Lahat po ng mga lumalabas sa ating mga labi kapag nagsisimula tayong manalangin ay yung mga pagkilala kung sino siya. Ikaw ay hari namin. Ikaw ay kataas-taasang Diyos. Ikaw ay manlilikha namin. Yun yung lumalabas sa bibig mo. Hindi ka pumupunta doon sa Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkasala. Lord, ito yung mga pangailangan namin. Lord, ganito, ganito, ganyan. Hindi po doon. Hindi doon nagsisimula. Kaya kapag doon ka nagsisimula, yun ay rebuke sa atin kapag inilalathala natin yung mga needs natin. Alam kong paulit-ulit na po natin itong naririnig, pero minsan hindi tayo nagiging aware na kapag lumalapit tayo, ibinabandera na natin yung mga pangailangan natin. Ako po mismo na-rebuke ako doon. Kasi minsan kapag punong-puno na ako ng mga stress, mga alalahanin sa buhay, kapag lumalapit na ako, dire-diretso na ako na, Lord, ganito yung naranasan ko, ganito yung ganyan. Totoo naman na inilalathala mo yung damdamin mo sa Panginoon. Open ka, nilathala mo yung damdamin mo sa Panginoon. Pero, yung template, yung model na itinuro ng Panginoong Yesus, kilalanin mo naman muna kung sino yung nilalapitan mo. Huwag ka namang agad-agad doon sa mga pangailangan mo. So, hindi ko po alam sa inyo, baka mas mature na kayo sa akin. Kung nandun na, I mean, kung nandun na kayo agad-agad, hindi yung iba po siguro baka ano agad yung mga pangailangan, yung iba pagkilala muna. Pero yun nga, saan man tayo ngayon sa ating buhay panalangin, dalangin ko po na maliwanagan tayo dito sa unang part natin, adoration. Pag-adore muna sa Kanya. Next po, sa verse 10, ang sabi po dito, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hatiin po natin, Your kingdom come, ito po ay nahati sa dalawang salita, yung dam and king, o yung kingdom. Yung king po, yung hari. Kasi po yung dam, ito ay kaharian. Kingdom, yung king, I mean sa kaharian, merong hari. Hindi po pwedeng walang hari. Hindi matatawag na kaharian ang isang lugar kung walang hari. Kaya po dito, kanina adoration, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Sa sumunod po, your kingdom come. Paano to na-apply? So, kinilala mo na
yung nilalapitan mo na siya ay ama mo na nasa langit. Dito kinikilala din na siya din ay hari at mayroon siyang kaharian. Meron siyang um, meron siyang kaharian na gusto mong paghariin dito sa lupa. Sa paanong paraan natin ina-apply yung kingdom? Doon pinapanalangin mo yung paghahari niya katulad nung pinag-pray natin kanina, Lord, na yung mga manggagawa mo, patatagin mo, na Lord, maipangaral ang mabuting balita mo, napapanahon man o hindi, na Lord, magkaroon ng kasigasigan yung mga taong maipahayag ang mabuting balita mo, Lord, sa kaharian mo, walang karamdaman, Lord, sa kaharian mo, walang pagkukulang, Lord, sa kaharian mo, punong-puno ng kaligayahan, ang ipinagpipray mo, yung kanyang kaharian. Yung kanyang kaharian. Hindi to concern sa'yo. Hindi to patungkol sa'yo. Kundi yung first line at saka second line ng tinuro na model prayer ng Panginoon, yung kingdom niya. Yung paghahari niya. Maipalaganap ang mabuting balita saan mang dako ng mundo na Lord marating mo yung mga unreached people group sa mga nandoon sa bulubundukin, sa mga hindi pa naabot ng mabuting balita, sa kasuluk-sulukan ng mundong ito na ang kaharian mo ay makarating sa kanila. Yun ang laman ng pangalawang panalangin mo. After mong kilalanin kung sino siya, kilalanin mo na meron siyang paghahari at meron siyang kaharian. Kaya kahit yung paghahari niya sa Senado, kahit yung paghahari niya sa mga sa government, yung kingdom niya ang magmanifest. Yun ang iyong ipinapanalangin. Yun po yung pangalawang binibigyang diin dito. Doon sa your will be done on earth as it is in heaven, ito po ay ini-stretch. Ito po ay binibigyang diin na yung will niya ang masunod dito sa lupa. Kung imagine natin doon sa kalangitan, kaninong will ang nasusunod? Hindi ba ang will ng Ama? Walang opposition doon. Ang will ng Ama ang nasusunod. Kaya doon natin makikita na kahit nandito tayo sa lupa, ang ipinagpipray natin, Lord, yung will mo ang mangyari. Yung will mo ang ang masunod dito sa lupa. 'Di ba? Kung ano yung prayer na itinuro ng Panginoon, ito ay dinemonstrate niya nung siya ay iaarestuhin na sa garden ng Gethsemane, 'di ba? Nanalangin siya doon, Lord, yung will mo ang mangyari. Yung will mo ang mangyari. Ang pinopoint po dito sa verse 10 yung pag-submit. Submission. Submission. May mission ang Diyos dito sa lupa, which is yung kanyang kaharian ang manifest, pero yung mga pinagharian niya dito sa lupa, yun tayo ang merong kakayanan para yung mission ng Ama ay makarating dito sa lupa. Nagsasubmit yung kanyang mga nilikha. Kaya po siya submission. Meron tayong pag-submit na yung kalooban niya ang masunod dito sa lupa kung paanong nagro-rule sa langit. So, alam ko po, paulit-ulit na natin itong napapakinggan. Ganun pa man, dito ko po muna puputulin yung pag-aaral ngayong umagang ito. Tinalakay po natin yung first part, verse 9, at saka verse 10. So, next week po, itatalakayin natin yung mga susunod na verse dito mula 11 to 13. So, yun lamang po at dalangin ko po na tayo ay may natutunan dito sa the model prayer or bakit ko to tinawag na model prayer. Pagpalain tayo ni Lord.